Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating gawain. Last week po, ang Men's Net po ang nakasama natin sa Power of Prayer. Ngayon naman pong gabi ay Women's Net naman po ang makakasama natin. We would like to welcome everyone po na kabahagi ng ating gawain ngayon, maging dito man po sa Pilipinas or abroad. At we encourage all the viewers po na i-like at share ang ating video para po madami po pong mapagpala. Sa ating pong onliners, pwede na po tayong mag-comment ng lahat ng ating prayer requests at lahat ng ating praise items, lahat ng ating thank items para sabay-sabay po nating maipanalangin ngayong gabi. Gusto ko pong ibahagi ang isang Bible verse mula po sa Roma chapter 8 verse 26. Sabi po dito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. So praise God, ang Holy Spirit po ang naninikluhod para sa atin. Siya po ang namamagitan para sa atin sa ating Diyos Ama. At ngayon naman po ay tutungo po tayo sa ating lingguhan na POP Hontahan. Ito po ay galing sa Exodus chapter 3 verse 14. Sabi po dito, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. So yung pagpapakilala ng Panginoon kay Moses, sabihin mo si Yahweh, ako nga. Ngayon, yung pag-uusapan naman po natin ay i-share po natin yung ating recent experience at paano nagpakilala ang Diyos sa atin through that experience o doon po sa situation na yon. Kung kayo po ay online, pwede nyo pong i-comment. At dito naman po sa kasama ko sa Zoom, gusto ko pong tawagin si Vanessa. Pero bago pong mag-share si Vanessa, pangungunahan ko po. Ang akin pong i-share, ang Panginoon po ay ngayong linggo, pinakilala po niya sa akin na siya ang mabuting pastol. Kinakalinga niya ako araw-araw. So lahat po ng aking mga pangangailangan nadadala ko sa Panginoon. Hindi ko kailangang ma-stress kasi si Lord ang bahala. So praise God. Go ahead po, Amen. Vanessa. Please share your experience. Yes, amen. Tulad din po ng nasabi mo, Ate Sherry, talagang God is good all the time kasi siya talaga yung nagpo-provide ng mga kailangan natin. Kahit nakakalimot tayo minsan, di ba? Minsan, hindi natin mawag na makakalimot tayo, pero alam natin na laging nandiyan si Lord sa atin. Amen. Okay, sunod po natin si Ate Daisy. Yung sa akin po naman talagang nagpapakilala sa atin ng Panginoon itong nagdaang bagyo. Napakabuti ni Lord dahil sa paghahanda ng mga tao, sa pagtutulong-tulong ay walang buhay ang nabuwis. Talaga pong ang Panginoon, yung pananalangin natin, nakaabot sa Kanya, yung araw-araw nating pananalangin, bagamat hindi pa dumarating yung bagyo, tulong-tulong tayong nananalangin, patuloy tayong nagdarasal. Kaya napatunayan na ang panalangin ay napakalaki ng nagagawa. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Buhay ang Diyos. Yes. Kay Ate Amen. Luz, ikaw naman po. Yes. Good evening po. Tunay nga nagpakilala ang Panginoong Yesus sa buhay natin, hindi lang sa amin. Nitong nagdaan ng bagyo, yung sinabing signal na napakalakas, tunay nga na malakas ang hangin but hindi naman malakas yung ulan. Doon nagpakilala ang Diyos na siyang nagpo-protect sa atin. Amen. Po. He in control. Salamat po sa lahat ng inyong share. Yes. And nais din po nating marinig ang experience ni Pastora Miden sa pagpapakilala ng Panginoon sa kanya. Good evening po. Napakabuti ng Diyos. Sa paglilingkod, merong mga bagay tayo na parang time to time iniisip na tama ba itong ginagawa ko? Nagkulang ba ako? Mga ganon. Pero ang Diyos, pinakilala niya sa akin na we serve
not by guilt, but by His grace. Mabiyaya ang Diyos. Ano? So, doon naman po ang na-experience ko. It's always been and every day na ganun po ang Diyos sa aking buhay bilang isang lingkod niya. Amen. Hallelujah. Okay, at Pwede- dahil tayo ba ay manalangin na? Sige po. Panginoon, napakabuti mo sa mga kaparaanan po na ipinakilala mo ang kung sino ka sa bawat isa sa amin. Bawat isa, nakilala ka pa ng mas malalim sa mga bagyo, mga lindol, mga calamities, mga kahirapan, mga pagsubok sa kanilang buhay. Pinakilala mo na ikaw ay tapat. Pinakilala mo na ikaw ay mabiyaya. Pinakilala mo na ikaw ang sustainer of our faith. Ipinakilala mo po na mapagmahal ka sa aming lahat. Dalangin ko po na patuloy ka na mangusap sa mga anak mo. Kahit sa ilang saglit lang na kami mananalangin as your church, I pray that everyone will experience your presence. Each one will experience the joy of serving you, the joy of trusting in you, kahit na parang we're groping in the dark, but you remain the source of our hope, the source of our light. Maraming salamat po. I pray that you bless each one of us tonight as we commune with you, as we share with each other, as each one will share their prayer requests and praises. Manguna ka po, Panginoon. At ngayon pa lamang po, kahit online kami, katagpuin mo ang bawat isa. Let there be healing physically in the name of Jesus. Let there be restoration of relationships in the name of Jesus. Let there be encouragement and comfort in the name of Jesus. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin ngayong gabi. I pray na kahit sa ganitong sitwasyon, makita ng bawat isa that you remain the God who cares for us and who loves us. As you said to Moses, I am who I am. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. Yan. Salamat po, Pastor Ramiden. At ngayon naman po ay tutungo po tayo sa ating awitan. Pero bago po natin awitan ng Panginoon, nais ko din pong i-share ang isang Bible verse po mula sa 1 Chronicles 16 verses 29 to 30. Kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. At pangunganahan po tayo ngayon ng worship leading team sa pag-awit natin sa Panginoon. Worship you, Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsampay, aalay.
Amen. Praise God. Tunay po na ang Diyos ang tanging deserving po sa ating papuri. At ngayon po, alam po natin na madaming ganap sa ating paligid. Dami pong nangyayari sa Pilipinas, but God remains in control. So sama-sama po nating ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Nakikita po ninyo ngayon sa screen ninyo ang ating prayer items. Thank you po, Ate Luz. Please pray for the Philippines. Si Vanessa po yata. Opo. Panginoon, patuloy po namin itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway bigyan mo ng wisdom ang lahat ng nangunguna sa aming bansa, Panginoon, at mailabas ang katotohanan, Lord God. Patuloy po kaming nananampalataya sa kapangyarihan mo, Panginoon, na mananagot lahat ng may kagagawa ng lahat ng ito, ng paghihirap ng Pilipinas, Panginoon. At lahat po ng sakuna na dumarating, Lord God, alam po namin na hawak niyo pong lahat ito, Panginoon. Nananampalataya po kami sa kapangyarihan niyo, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. Let's continue po to pray for our country. Madami po, Panginoon, ang nagdadalamhati ngayon dahil po sa mga sakuna, mga disasters, calamities na naranasan ng aming bansa. Hinihiling po namin, Panginoon, yung kaaliwan, lakas ng loob para po sa bawat isa sa kanila at maging ang suporta po na dapat po makarating sa bawat naapektuhan ng mga bagyo at lindol. Maging sa mga LGU namin at rescuers na tumutugon po sa pangangailangan ng mga nasalanta sa mga kalamidad. Bigyan mo po ng lakas ang bawat LGU at bawat rescuer. Yung resources po, ikaw po yung magkaloob, Jehovah Jireh, at ikaw po ang magbigay ng maayos na koordinasyon sa lahat po ng rescue and relief operations. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong laging pagsama sa amin through thick and thin. Maganda man po o hindi po kaaya-aya ang aming karanasan, ikaw po ang aming kasama and you are in control. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayon naman po, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating tagapagsalita. Siya po ay familiar po sa ating lahat, lalo na po sa TMCC at LJCS. Siya po ang ilaw ng tahanan para kay SP at kay Zach. The better half, SP Glenn's one and only, Pastora Miden Cruz. Sherry, sorry, hindi po nagpe-play yung video. Meron po sanang recording ang ating tagapagsalita, pero right now po may technical difficulty po tayo. So i-share po live ni Pastora Miden ang kanyang message. Let's give her a few minutes po. Okay, so magla-live po ba tayo? Kung sakali, okay, wait lang I-reset natin.
Okay, God is good, ano? Ah, kaya pala hindi rin ako makarecord-record kanina. Live rin pala. So, praise the Lord. Anyway, ngayon pong ngayon pong mga panahon ay nakikita natin po na maraming mainit po na ah, balita, lalo na nga po itong ah, flood control projects na substandard. So itong mga substandard na projects, nadagdagan pa ng mga tinatawag na ghost infrastructures. Meron sa papel na nagawa, pero kapag i-check, wala po palang nangyari. Walang nagawa, walang project na dumaan. So sa ating pag-share po ngayon, posible rin po kaya na ang isang Kristiyano ay meron ding tinatawag na substandard Christian living. O kaya nadagdagan pa ito ng ghost faith. Ano? Yung substandard po na Christian living, ang tanong ko kanina, posible kaya? Pero from our verse in Ephesians chapter 4, verses 22 to 32, it qualifies na meron nga po. Kaya po tinatawag tayo ni Paul na talikuran from these verses that I mentioned, yung substandard na living and ghost faith natin, at tanggapin yung bagong pamantayan or standard ni Jesus Christ sa buhay natin. So from the verse, it says here na let me open my Bible. Sa Ephesians 4, babasahin ko lang po yung verse 22. Verse 22, it says, "Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa." So from this warning sa mga Kristiyano sa church ng Efeso, kinakausap po dito ni Pablo yung tayong mismong Christian na talagang possible na nangyayari po ito. Kaya sabi, dapat ito ang panuntunan na gagawin ng bawat isa sa atin. 5 po ito, pero kinumpres ko lamang po ng 3 para makita natin yung mas kabuuan. Merong 3 palatandaan ng bagong pamumuhay na maganda na gawin po natin. Ang una po dito ay we put off lies and speak the truth. Yung kasinungalingan po ay iwaksi natin, at kung anong katotohanan, yun po ang ating gagawin. Sa verse 25, it says, "You put off falsehood and speak truthfully to your neighbor." Ang katotohanan po ay hindi opinion lamang. Ito ang pundasyon, the foundation. Sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." So kung siya ang sinusundan natin, dapat tayo ay maging tao ng katotohanan. Wala na po yung tinatawag na white lies, small lies. Kahit anong kulay iyan, kahit anong sukat, kahit anong timbang, kung kasinungalingan po. Nawa ay maging makatotohanan sana tayo sa ating pamilya, sa ating trabaho at sa relasyon. Magsalita tayo ng katotohanan lamang. Kasi pwedeng sa family, merong mga nagbubulastugan, yung mga ganun. Even sa work, and even sa relationships. Tama bang sinasabi mo? So tayo ba ay makatotohanan sa ating pamilya at sa paligid natin? Dapat pala daw, ang gagawin po natin, yung dekalidad. Dekalidad na katotohanan
walang bahid ng kasinungalingan. Ang pangalawa po dito ay we build others through work and words. We build others through work and words. From verse 28, sabi po, work, magtrabaho kayo, so you can share with those in need. Para po tayo ay makapagbahagi sa mga nangangailangan. And verse 29 follows, speak only what builds other up. Kung ano lamang po yung nakaka-encourage, nakaka-boost ng moral ng kausap natin. Ang bagong pamantayan ay hindi lang sa pag-iwas po ng kasalanan. Ito ay pamumuhay ng bukas palad. Alam niyo, pag meron tayo pala, yung mga blessings sa atin, hindi lang po para sa atin lang. We do not work just to be able to accumulate wealth or material possessions. But we are blessed so that we will become a blessing. Nagbibigay tayo hindi lamang kapag feel mo na magbigay, kundi nagbibigay tayo dahil ito ang pagsunod natin sa Panginoon. Ibigay natin ang tithes and offerings sa Diyos sa tamang sukat o halaga. Di kalidad na pagkakaloob. Tayo po ay magtatrabaho ng di kalidad rin na pagtatrabaho at magkaloob tayo ng di kalidad na pagkakaloob. At ang pangalawa po dito ay yung di kalidad po na pananalita. So yung ginagawa po natin na ambagan sa kababaihan, na nawa ay maging kultura natin, kahit maliit man yan o malaki ang naiambag mo, pag inaambag mo yon with love, at alam mo na yun ang dapat na gawin ng isang tao na blinas ng Lord to share the blessing also, do it. Now, kapag hindi ka nagbigay, huwag ka nang magsalita ng pakomento na negative. Ano? Because even your words, it should be uplifting. It should build others up, not to destroy anyone else. Nagsasalita tayo hindi lang para marinig, kundi magbigay ng comfort, magbigay ng encouragement. So tanungin natin minsan ang ating sarili, ang mga salita ko ba ay bumubuo o sumisira? Ang trabaho ko ba ay naglilingkod o nagnanakaw? So yun po yung contrast na ipinakita ni Pablo dito sa verses po na ito ng Ephesians. Napakaganda, no? Talagang it is about building others up through our work and our words. The third one, let go from anger to forgiveness and choose love. Makikita rin natin dito sa verses 26 until 32. In your anger, do not sin. Ibig sabihin po, hindi po kasalanan ang magalit. Lalo na po kung nagalit tayo para sa injustice or hindi tamang ginagawa. Papaano naging kasalanan po ang pagiging ang galit sa atin? Ito po ay kapag binubuo na natin sa ating puso ang kapaitan, ano? Yung resentment, yung sobrang inis, sobrang galit, na hindi na natin alam ang ating tamang ginagawa, na nakakasira na pala sa iba ang galit na ginagawa natin. Kaya sa verse 32 it says, be kind, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kaya pag nagalit pala tayo, dapat ito ay nare-resolve kaagad. Kasi once na hindi na-resolve ito, nagkukos po ito ng bitterness. Yung ampait-pait, parang ampait-pait natin, kumbaga na ganun. At ang kapaitan ay, yung bitterness po na ito ay naglilid po sa grieving ng Holy Spirit.
Kaya sabi po ni Paul, piliin ang pag-ibig. We choose love. Choose love. Choose love. Sino ba tayo para hindi magpatawad? Paulit-ulit po natin na naririnig ito. Sino po ba tayo para hindi magpatawad? Tayo nga na hindi ma-describe kung anong ugali natin noon ay pinatawad tayo ng Panginoon. He had been so gracious to us. Kasi kapag hindi tayo nagpapatawad, hindi natin hinahayaan yung work ng Holy Spirit sa buhay natin. Ibig sabihin, ini-stop natin na mag-work yung Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Dahil mas parang ini-enjoy pa natin na magalit, ini-enjoy pa natin na kamuhian ang ating kapwa. We're not choosing the right thing. Yung standard ng pagmamahal natin sa kapwa ay sa standard lang natin kung sino lang ang gusto nating mahalin. Pero kung sino yung kagalit natin, tuloy-tuloy nating pinapagalitan, it means to say na hindi nagwo-work yung Holy Spirit sa atin. Or in other words, hindi natin inaalaw yung Holy Spirit na mag-work sa ating buhay. Kapag ganun pa ang nangyayari, ano na kaya yung itsura ng bunga ng Espiritu Santo sa atin? Possible po na walang bunga. Possible rin po na may bunga, pero dahil hindi natin ito, hindi nagmamanifest sa ating buhay, ito po ay nabubulok. Kapag nabubulok po ang bunga, anong nangyayari? Nilalangaw po. Ibig sabihin, we are allowing an inch to the devil para i-penetrate yung buhay natin. Alam nyo, merong kaming kapitbahay noon na bagong gawa ang kanyang bahay. Pero nag-incur sila ng napakalaking bill ng Meralco. Napakamahal pa naman doon sa amin. Times basta minimum 1,000 monthly doon noon sa Monteverde Royal. Yun pala, yung tubo nila, merong trabahador na may galit sa kanila. Pinakuan niya yon. Kunting pako lang, pero doon nagbunga ng hindi maganda sa kanilang water bill. The same thing po, kapag tayo ay hindi nagpapatawad at ini-enjoy natin yung galit sa ating puso, yung bitterness sa ating puso, mabubulok rin po tayo o kaya magkakaroon ng hindi tama na billing sa ating buhay, maging substandard. Yung faith natin hindi makikita na nag-grow, magiging ghost faith. We look like religious, pero deep inside, looking religious lang pala. Ano? So, kailangan po na pag minamahal natin ang Diyos, kailangan na mahalin rin natin ang ating kapwa. Paulit-ulit po ito na nasasabi sa atin. Siyasatin natin ang ating puso. Ito po yung tinatawag na heart posture. We reflect kung anong nangyayari sa ating puso. Ang ang ating buhay ba ay substandard? Pag i-evaluate tayo ng Panginoon, nasa pamantayan ba tayo ng kanyang standard? Kung i-check niya yung ating faith, tama ba na may faith o ghost faith lang? Naway di tayo abutan na nagpapakasasa sa substandard living and ghost living. Again, ang katotohanan over kasinungalingan, ang pagbibigay over kasakiman, ang pagpapatawad over kapaitan. Hindi ito ghost faith, ito ay spirit-filled life. Nawa ang desire ng bawat isa sa atin. Mga kaibigan, mga kapatid, ano kayong parte ng buhay natin na tayo ay namumuhay pa na parang bilang multo or ghost or substandard sa pananalita, sa trabaho kaya o sa relasyon? Bilang mga magkakapatid sa Panginoon, meron po tayong accountability sana sa bawat isa.
magpaalalahanan po tayo kung nakikita natin na ang ating kapatid ay parang malayo-layo na, parang hindi na nasa tamang standard pamantayan ng Diyos. And we do it with love. Wala naman siguro po na nagpapaalala sa atin dahil na, brother, sister, kumusta ka na sa Panginoon? Walang nangungumusta o walang nagpapaalala, kumusta na ang Bible reading mo, ang prayer life mo, espiritualidad mo. Walang nagpapaalala po na may galit sa atin. Kung may nagpapaalala sa atin ng ganun, ibig sabihin, mahal po tayo. At gusto natin bawat isa ay we will reach the standard of God by His grace through our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan na ibinigay mo sa amin. Dalangin ko po na bawat isa ay makamit namin po yung Christ-likeness sa aming buhay, maging totoong disipulo mo. Paulit-ulit mo po na sinabi na kung mahal ka namin, mamahalin rin namin ang aming kapwa. At makikita ito sa aming buhay. Maraming salamat dahil tutulungan mo po kami sa aming mga kakulangan. Ikaw po ang aming kasapatan. Forgive us, Lord, sa lahat ng aming pagkukulang. Dalangin ko through your Holy Spirit na gabayan kami lagi. We will see na hindi pala tamang ginagawa namin and we will shun from doing these things na hindi kalugod-lugod sa iyo. Thank you again for sustaining our faith, na hindi po ito faith na parang multo lamang. Thank you for sustaining our life, na ito po ay makamit natin yung Christ-likeness sa aming buhay. Salamat po. Thank you for everything. Thank you for your grace upon our lives. Thank you for loving us. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa ibinahagi ninyo, Pastora. At may natutunan po tayong bago. Meron pa lang tinatawag sa Ephesians 4:22-32 na substandard Christian living. Meron ding ghost faith. At shinare po ni Pastora Miden sa atin yung 3 sa 5 na signs ng bagong pamumuhay. Number 1, we put off lies and speak the truth. Number 2, we build others through work and words. Di lang sa salita, kundi maging sa gawa. And number 3, let go of anger, choose love and forgiveness. Maging mabait po tayo, hindi mapait. Kanina po, pinanalangin po natin ang ating country. Ngayon naman po, ay ilapit po natin sa Panginoon ang ating church, ang TMCC. Tayo po ay tumunghay sa ating screen. Ito po ang ating sabay-sabay na ipapanalangin. Ilapit po natin sa Panginoon yung leading niya para po sa gawain ng NOMCOM or Nomination Committee, maging wisdom para sa team and ministry leaders as they plan for programs and budget for 2026. Napakahalaga po ang intervention ng Panginoon dito. Maging sa TWC or TMCC Worship Center, church planting, at ang fundraising para dito, maging phase 1 completion. Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali para ipag-pray and then ililid ko po ang ating church sa prayer.
Tayo po ay manalangin para sa ating church. Aming Ama, hihiling po namin ang iyong leading para po sa gawain ng aming NOMCOM, Nomination Committee. Panginoon, maging discerning po nawa sila dun sa leading mo, kung sino po yung nais mo na maglingkod sa iyo sa Board of Trustees ng aming iglesia. Panginoon, give us the wisdom din po na ihalal kung sino po yung kalooban mo na maglingkod. At hindi po madali ang trabaho ng nominating committee, Panginoon, pero ikaw po ang sasama sa kanila, ikaw po ang magbibigay ng iyong biyaya sa kanila, Panginoon. We also pray for wisdom para po sa team and ministry leads. Madami pong gawain sa aming iglesia, pero sa sarili lang po nilang lakas, sa sarili nilang kakayanan at talino, Panginoon, hindi po nila kaya. So we ask for your wisdom, Panginoon. And hinihiling po namin na sa pagpaplano po ng programs and budget for the coming year, Panginoon, samahan mo po ang lahat ng team and ministry leads, Panginoon. Nilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang TWC, ang TMCC Worship Center para po sa church planting sa Dakong yon, Panginoon. We pray, Panginoon, na ikaw po yung mag-multiply ng churches in and around TWC at hinihiling po namin yung fundraising projects, Panginoon, na maging successful po ang bawat isa sa project na ito mula po sa planning stage hanggang sa implementation, Panginoon. Ito po ay gawain mo, Panginoon. So we ask for your grace sa provision mo din, Panginoon, sa fundraising na ito. Maging sa phase 1 ng pagtatayo ng TWC, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na lahat po ng taong iyong gustong gamitin ay tumugon. Bigyan mo po ng wisdom, ng strength, Lord, ng provision mo upang ang phase 1 po ay masimulan at makumpleto. Nilalapit din po namin, Panginoon, yung aming team na nasa Marawi, Panginoon. Salamat dahil nandoon sila para sa iyo. Dinadala po nila ang iyong salita sa aming mga kapatid doon, sa iyong mga anak sa Marawi. Lord, sinasaway po namin lahat ng gawa ng kaaway. At hinihiling namin, Lord, na ibuhos mo po ang iyong mayamang pagpapala sa bawat gawain. At hinihiling namin, Panginoon, na ang bawat anak mo, Panginoon, na tumungo doon ay iyo din pong ibalik safe and sound. At salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang aming Ama na laging nakikinig sa aming panalangin at may katugunan ka. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At ngayon po ay tayo po ay sama-samang mananalangin para po sa mga sinend ninyo ng mga prayer requests at thank items. Tayo po ay pangungunahan in prayer ni Vanessa, Daisy, and Ate Luz. Manalangin po tayo. Panginoon, ngayong gabi ay samahan mo po kami sa aming pananalangin sa aming mga kapatid, Panginoon, at nananampalataya po kami sa inyong kakayanan, Lord God. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat matakot. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. In Jesus' name, Amen. Dalangin po namin ang prayer request ni Mayin Villanueva. Lord, thank you for unexpected blessing you gave me. Panginoon, totoo pong kayo po ay laging unexpected yung mga blessing, Lord. Kahit di pa po namin pinagpipray, ay binibigay na po, nandiyan na po lagi sa harapan namin, Panginoon. Sobrang blessing po lagi ang binibigay ninyo, Panginoon. At kay Maricar Hermosa po, Lord, thank you po sa kagalingan ni LJ. Alam niyo po hanggang saan lang ang aming financial, pero di ka po nagkulang. Thank you, Lord, sa pag-iingat niyo po sa amin, lalo na nung kasagsagan ng bagyo. Tunay na ikaw ang siyang nagkontrol ng lahat. Batid niyo po, nasanay na kami sa baha, pero ikaw po talaga ang nag-ingat sa amin. Thank you rin po sa kagalingan po namin ni Pastora Lynn.
Batid niyo po ang aming mga struggle, pero tunay na ikaw ang siyang kumilos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay pong kayo ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, at nakakaalam ng aming mga nararamdaman, Lord God. Um, ah, Kayo po ang aming laging sandalan sa panahon na kami nang hina, Lord God. At maraming salamat din po sa dalangin din po para kay Ate Eileen De Leon. Praise God sa protection mo sa amin lahat, Panginoon. Thank you, Lord, sa protection sa aming lahat, Lord God. In Jesus' name, amen. Ate Patuloy. Yes. yes po, pakipag-pray po yung next slide. Yes po. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Meron lang po akong babasahin na Bible verse mula sa Hebreo 4:16. Kaya't huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Yes, Lord God, itinataas po namin ang aming mga kasamahan na dumudulog sa inyo, Panginoon. Sama-sama tayong manalangin upang maitaas natin sa ating Panginoon ang kahilingan ni Rudy. Lord, salamat po sa kagalingan ng apo niya na si Sohan. Napakabuti mo, Panginoon. Opo, Lord God, nagpapasalamat po kami at nakikigalak sa kay Kuya Rodi. Maging kay Lorna, Panginoon, pasasalamat at praying po niya sa kanyang pamilya magkaroon ng maayos na kalusugan, protection po para sa pagpasok sa work ng kanyang mga anak at mga manugang at mga kapatid at patnubay sa lahat ng oras. Panginoon po, nakikigalak po kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa pinapagpasalamat ni Lorna, Panginoon, at yung pong proteksyon, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga manugang at kapatid, Panginoon. Maging yung kay Ruby Milyari, Panginoon, maraming salamat po sa araw na paggabay sa pag-iingat niyo po sa kanila at sa lahat ng blessing at provision po na ipinagkakalob niyo, Lord God. Salamat po sa kalakasan ng katawan na ipinagkalob niyo sa buong pamilya. Panginoon, naway magkaroon po ng personal relationship ang buong Milyaris family at sa inyo pa, Panginoon. Yes, Lord God, kayo po ang magbibigay ng lahat ng kalakasan. Nagpapasalamat po kami at nakikigalak kay Ruby, Panginoon. At lahat po ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lord, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, itinataas po namin si Helen Villanueva. Panginoon, ang kanyang dalangin po ay ang paggaling. Pagalingin mo, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman, lalo na po yung apo niya, Panginoon, at anak niya, Panginoon. Lord, tunay nga kayo ay dakilang manggagamot, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Lord, tinataas ko rin ang kahilingan panalangin po ni Robbie Millanes Caballero, Panginoon, na panalangin po para sa ate Sherilyn, para kay Leslie, naway gumaling na po ang kanyang thyroid. Yes, Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang papagaling, malaki man o maliit na karamdaman, ay ikaw po ang aming sandigan, Panginoon. Dalangin ko na matunaw ito at ang kanyang thyroid, Panginoon. Lord, tinataas ko rin, Panginoon, sa iyo ang kahilingan po ni Lord. Thank you, Lord, sa inyong pagsama sa aking tiya pa sa bawat lakad at sa lahat po ng oras, nawa po ay maging maganda ang resulta ng kanyang mga laboratories at ultrasound sa kanyang karamdaman. Tunay nga, Panginoon, dalangin namin ang favorable result, Panginoon, sa tiya ni Lorna, Panginoon, na kayo po ang gumagawa ng kagalingan, Panginoon, na sa kanyang mga laboratories at ultrasound ay maging maayos po ang resulta nito, O Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyo ang kahilingan po ni Ate Beth,
Lord, we thank you for sparing us from typhoon. We are lifting up to you our kababayan in Catanduanes and the typhoon. We pray, O Lord, we have a mercy on them. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang nagpuprotekta sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, lahat ng kababayan namin, Panginoon, sa Catanduanes, lahat po na naapektuhan ng bagyong ipon, Panginoon. Lord, yakapin mo po sila kung sila po ay nakakaranas, Panginoon, ng pag-down, Panginoon, sa ginawa po ng Lord, paranas mo po ang iyong pagmamahal at ang iyong pagkalinga. Maranasan din, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay Lord, hallelujah, hallelujah. Sama-sama po tayo, patuloy na manalangin. Ipanalangin po natin ang kahilingan ni Ate Armin. Tunay na napakabuti mo sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na sustaining grace mo po sa pag-iingat, proteksyon, paggalingan at pagtugon sa kanyang mga lalaki. Opo, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po si Ate Armin at tunay na nararanasan niya ang kabutihan niyo, Lord God. At maging ang panalangin ni Arlene, complete healing for Maida, Mel, Dolly, Jocelyn, sa lahat ng may cancer. Opo, Panginoon, kayo po ang aming Diyos na nagpapagaling at itinataas po namin ang kahilingan na to ni Arlene. Maging si Roel Nunez, panalangin po niya na maging successful ang operasyon bukas ng kanyang kuya at speed recovery in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, kayo po ang magbibigay ng kagalingan at successful na operasyon ng kapatid ni Roel. Panginoon, maging yung kahilingan ni Ate Helen, tinataas ko po ang buhay ng cell group niya na patuloy mo po silang ingatan at sa lahat ng pinagdadaanan nila. Ikaw po ang magpapagaan. Opo, Panginoon, kayo po ang tanging makapagbibigay ng pagpapatuloy ng cell group ni Ate Helen, lalo silang lumago at manampalataya at manalig sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito, Lord God, ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, amen. Tunay pong kayo ay tunay na dakila, Panginoon. Hayaan niyo pong basahin ko ang awit 68:19. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala niya araw-araw ang pasanin nating hawak. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang prayer ni Pastora Riza, Lord God, thanking God for His goodness and faithfulness. Salamat po sa katugunan sa aking prayer request, spiritual growth and discipleship para sa San Mateo CP and OBS members, adult, youth, and kids. Good health and daily provision sa kanilang pamilya. Good health sa mga CP workers and joy in serving in the Lord. Strength and wisdom for Nigel for his board exam in December. Strength and wisdom for Nathan for his ongoing board review. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng kaganapan na ito sa buhay ni Pastora Riza, Lord God. Patuloy po namin itinataas at samahan mo po sila sa kanilang mga kanilang mga panalangin sa inyo, Panginoon, sa board exam po, sa ongoing board review, Panginoon, tinataas po namin lahat ito sa inyo, Panginoon. At ang prayer po ni Dante Ami Simon, ipagpatuloy mo pong pagalingin si Jackie Salameda. Huwag mo po siyang bababayaan, Lord God. Ayun mo ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Tinataas namin sa inyo ang karamdaman na ito
kagalingan po para kay Jackie Salameda, Lord. At kay Kuya Bong Salas, praying for protection and good health kay Maki na nasa US to attend their company convention, Lord God. Ingatan mo po si Maki, Lord God, sa US, Lord God. Kahit saan po kami naroon, alam po namin na lagi namin kayong kasama, Panginoon. At iniingatan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Lahat po ng ito ay tinataas namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy nating ibulog sa Panginoon ang paghinunod ng ating kapatid na si Lorna. Praying sa kagalingan sa mga karamdaman ng aking tiya, Ate Seni Morponba, at kay Carol Marcaida. Naway gumaling na po sila sa kanilang karamdaman at financial condition. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling. Lord, tagpuin mo po ang mga taong ito na pinagpe-pray ni Ate Lorna, Panginoon, ang kagalingan sa kanyang mga mag-anak. Dalangin ko, Lord, maranasan nila ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, ngayon din, yung provision mo, Panginoon, para sa mga medical needs nila, mga medical needs nila, Panginoon, alam ko, ipoprovide mo po ito, God. Dahil ito po ang promise mo sa amin, Panginoon. Ngayon din, tinataas ko rin po ang kahilingan po sa Nancy, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo ang pinagdadaanan ngayon ni Johnny De Leon. Sabihin mo po ang kanyang bigat na nararamdaman. Kayo po ang aming Jehovah Jireh at Jesus, in Jesus' mighty name, amen. Tunay nga, Panginoon, Lord, Ikaw ang nagpapagaan kung kami po ang nabibigatan, Panginoon, sa nararanasan ni Johnny ngayon. Lord, pagpuin mo po siya, Panginoon. Pagpuin mo po sa kanyang nararamdaman. Panginoon, na lilinisin mo, Lord, yung puso niya at magtitiwala sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos. Tahan. Lord, tinataas ko rin, Panginoon, ang kahilingan ko ni Siren, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga blessing na ibinigay mo sa family namin. Palagi Ikaw on time at answered prayer. Lord, nakikibala kami sa praise item na ito ni Siren, Panginoon. Patuloy mo po ng kanyang pamilya at patuloy mo po sarisang i-bless, Panginoon. Lord, gayon din, tinataas ko po ang kahilingan po ni Miley Sanchez Malabanan, praying sa mabilis na recovery ni Pastor Tusok from operation. Lord, aming Jehovah Jireh, Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Kapagpuin mo po, Lord, si Russell, Panginoon, sa oras na to, Lord. Kunin nga po na maging sa kanyang tumor, Lord. Kaya mo po itong tunurin, Panginoon. Ito aming maaasahan, Panginoon, ng pangangailangan niyang medisina, pambayad sa ospital, Panginoon. Tunay niyo, Lord, na Ikaw lang ang aming mang-asahan. Nasasandigan, Panginoon. Kami po'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kahilingan ito. Ang pinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Ibabasahin lang po akong verse. Sabi po sa Mateo 21:22, ano mang hinihiling ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Yes, Lord. Patuloy po kami mananalangin, Panginoon. Sama-sama kami dumudulog sa inyo, Lord God. Sabi ang kailangan po ni Ate Ami, praise God for baby Arco improvement. Please for continuous healing of his lung, inflammation, stenosis, mas close na fully yung CDA
no eye complication. Opo, Panginoon, nagpapasalamat po kami si Baby Art po, Panginoon, ay maganda ng improvement. At ito po ay kayo po ang patuloy na magpapagaling sa batang ito, sa baby na to, Panginoon. At lubusang kagalingan ang inyong ipagkakalob. Salamat po, Ama. Maging si Mirna Valdivia, Panginoon, please pray for healing sa kanyang apo na si Court Axel Laser from chickenpox. Opo, Panginoon, kayo po ang bibigay ng kagalingan sa apo ito ni Ate Mirna. Yes, Lord God. Healing for Adolfo Mendoza, Compine, uh, R RPSS from diabetes and foot operation. Opo, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo Adolfo Mendoza, yung kanyang kagalingan, Lord God, ay manggagaling sa inyo. Maging ang kahilingan ni Dina, ay prayer po sa Nisran at si Teresa, si Arancel, still struggling sa cancer sa dulo ng dila, complete healing and may schedule slay sa Nehemo sa November 19. Opo, Panginoon, dinadalangin po ni Nina ang kanyang needs, Panginoon, na sinunod sa Panginoon. At kayo po ang magbibigay dito ng higit na kaaliwan, yung sakit na nararamdaman, ay kayo ang magkakaloob ng kagandahan ng kanyang kalusugan at pangangatawan. Maging ang panalangin ni Kuya Bong, Panginoon, prayer for protection and good health sa kanyang mga anak na nasa Lipa, Batangas na nakaranas ng matinding bagyo na si Uwan, Panginoon. Opo, Panginoon, iingatan niyo po at bibigyan ng proteksyon ang anak ni Kuya Bong na nasa sa Batangas. Kayo po ang magbibigay ng higit na kaligtasan sa lahat ng na dinaanan ng bagyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang aming pong panalangin na ito ay itinatas namin sa inyo sa pangalan na yun ng Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Awit, sabi po sa awit 27:14, kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghina. Kay Yahweh tayo magtiwala. Panginoon, patuloy po namin tinataas sa inyo ang prayer ni Ate Zenaida. Lord, salamat po sa pag-iingat mo po sa aming mga anak, sa aking mga anak, manugang mga apo sa kanilang pagpasok sa work at sa school. At sa aking kapatid, salamat po sa kalakasan ko na binibigay mo po Thank you, Lord, sa lahat ng kalakasan po namin lahat, Panginoon. Alam po namin hindi niyo pababayaan. Kaming mga anak niyo po, Panginoon, na sumusunod sa inyo, Lord God. At panalangin po ni Ate Nor Martinez. Lord, we pray for healing sa ubo ni Jeron. Nakatapos na siya sa kanyang antibiotics at gamot pero hindi pa rin naalis ang kanyang ubo. Naniniwala po ako sa kagalingan ng gagaling sa inyo. In Jesus' name we pray. Lord God, sabi nyo nga po, isa-isang salita nyo lamang po ay pagagalingin nyo kami, Panginoon. Healing po para sa ubo ni Jeron, Lord God. At yung mga antibiotics na ininom niya, Panginoon, ay tinataas po namin sa inyo, Lord God, na gawin mo pong kagalingan ito para sa kanyang katawan, Lord God. Thank you, Lord. Sabi po ni Ate Neric DC, thank you, Lord, sa pag-iingat mo sa tatlong anak namin, Erin, Riley, and King. Pagpasok nila sa school araw-araw, Lord God. Patuloy pong nagpapasalamat si Neri DC sa inyo, Panginoon. At Aiza Nunez, praying for successful operation bukas sa pagkabit ng bakal sa aking bayon na si Alan Nunez. Lord God, kayo po ang humawak ng mga kamay ng mga doktor na hahawak po sa kanyang bayaw, Panginoon. At pangunahan mo po sila sa gagawin na operasyon na ito, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat ng panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy po tayo manalangin para po itinataas namin sa inyo ang prayer ni Ate Rosana Gonzaga, papuri at pasasalamat sa Diyos sa patuloy na pag-iingat, paggabay sa aming sambahayan, Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo po kala Ate Osang, Lord God. Spiritual growth ng Alive in Faith CG. Salvation ng aking buong sambahayan, Lord God.
kagalingan ng lahat ng may karamdaman, Panginoon. Tinataas namin sa inyo lahat ng may karamdaman, Lord God. At pagpalain nawa ang ating Panginoon ang lahat ng kabuhayan ng ating mga kapatiran, Lord God. Kayo po ang nakakaalam ng lahat ng ito, Panginoon, ng mga pinanggagalingan ng aming mga pinagkakakitaan, Lord God. Thank you, Lord. We love you, Lord. Ang prayer po ni Ate Miley Sanchez, Lord God, complete healing of Ami, Dayan, and Adrian from influenza, Lord God. Alam po namin na kayo po yung aming dakilang manggagamot, Panginoon. Tinataas po namin lahat ng karamdaman na ito, Lord God, at tinataboy namin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. At kay Joel Cruz, prayer sa lahat ng pamangkin ng Ate Aida, bigyan ng kalakasan para kay Ate Aida. Lord God, kalakasan po para kay Ate Aida in Jesus' name. Amen. Tayong padangin, itinataas po namin si Isosceles Santos, praying for my bagang, naway patulugin ako. Napakasakit, praying din po sa kanilang negosyo. Yes, Lord God, kayo na po ang humawak sa kay Isosceles, Panginoon, nawa po ay maging ayos ang kanyang pakiramdam at makatulog siya ng mahimbing at maging yung po kanyang negosyo, nawa Panginoon ay maging maayos at magkaroon to ng magandang kita para sa kanilang kabuhayan. Panalangin po ni Ate Ethel, ni Ate Lynn. Thank you, Lord. 41 years, the wedding anniversary na po nila. Thank you po sa faithfulness sa kanyang asawa. We love you, Lord. Thank you, Jesus, na naging maayos ang OBS House, Fellowship, Thanksgiving and Communion sa Muson, Church Plant, Ali 345. Bless these families. Yes, Lord God, nagkikigalak po kami sa pagpapasalamat nila Ate Lynn sa kanilang 41st anniversary ni Kuya Cesar, Panginoon. At yung pagpapasalamat din niya sa kanilang makatagumpayan ng fellowship sa kanilang church plant, Panginoon. Itinataas din po namin si Rosie Igsasana. Thank you, Lord, sa kalakasan ng buong pamilya niya sa buong maghapon. Opo, Panginoon, nakikigalak po kami sa kanya, Panginoon, sa kalakasan ng kanyang buong pamilya. Maging yung panalangin ni Ate Lita, Lord Jesus, nagpapasalamat po ako ngayon, anniversary nila Aljo at Ronaldin, sa maayos na pagsasama. Patuloy mo po silang gabayan at sila ay magmahalan habang buhay. Yes, Lord God, nagpapasalamat po kami sa anniversary ni Aljon at saka ni Ronaldin. Panginoon, patuloy niyo pa po silang bigyan ng maayos at mahabang pamumuhay na magkasama, Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng ito ay ibinabalik namin na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen, Lord God. Patuloy po kami nga nanalangin sa bawat isa, Panginoon. Ang panalangin po ni Lagarde, Christine Villarosa, maraming salamat po sa blessing na natanggap po ng aking partner. Yung matagal na po naming pinagdarasal at dumating na po, tunay nga pong napakabuti niyo sa amin sa kabila ng aming pagkukulang at palagi niyo po dinidinig ang aming mga panalangin. Pag-iingat sa aming buong sambahayan. Ilayo niyo po kami sa lahat ng kapahamakan at sakit. Lagi niyo po kaming gagabayan at protektahan kahit saan po kami nagpunta. Salamat po sa lahat ng blessing. Kahit saan po kami, maraming pong salamat sa lahat ng blessing, Lord God. Ito po ang prayer ni Ate Lagarde, Christine. Lord God, maraming salamat po sa pag-iingat, sa financial, sa pagsama mo sa amin kahit saan, Lord God. At ang prayer pa ni Ate Lynn, Lord, we are praying for our life group, Zealous for Jesus, and guide us. We share your love and forgiveness to others. Bless our families, downlines, works, and ministries. May we experience your presence in all we do.
In Jesus' name we pray. Amen, Lord God. Thank you, Lord, para po kay Ate Lynn, Panginoon. In Jesus' name. Ate Luz, Ate Sherry, pakituloy. Amen. Hallelujah. Panginoon, ito po yung kahilingan ni Erlita. Dinadalangin po namin, Panginoon, na makalaya na si Benjamin ngayong December. Siya po ay nasa piitan, Panginoon. We pray na makalaya na po siya. Ganun din po, nilalapit po namin sa iyo si Arvin. Wala pa po siyang trabaho, Lord, pero ikaw po ang hinihiling namin na magkaloob nito sa kanya. Hinihiling namin yung pagsama mo, yung provision mo, Panginoon, at i-lead mo po siya doon sa pinakamagandang trabaho para sa kanya. Nilalapit din po namin si Eric na may sakit ngayon. Hinihiling po namin yung kanyang complete healing in Jesus' name. Maging si Ian ay inilalapit ni Erlita na magliwanag ang kanyang isip at maging bukas ang isip niya. Hinihiling namin, Lord, na kung ano man po yung kailangan na yung dinidil mo po kay Ian, marinig po niya yung tinig mo at buksan po niya yung puso niya sa'yo at patuloy ka pong mangusap sa kanya. Hinihiling din po namin na hipuin mo si Amara dahil meron po siyang ubo ngayon. Panginoon, tunawin mo po lahat ng plema at paluwagin mo po ang lahat ng daluyan ng hangin sa katawan ni Amara right now. At hinihiling namin po ang complete healing for Amara. Nilalapit din po namin si Jackie Lou. Salamat, Panginoon, sa healing mo. Tunay, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihang Diyos, mapagmahal, mapagpala. Salamat, Lord, dahil nilapit po namin sa iyo si Jackie Lou, nanalangin po siya sa iyo at nakaranas po siya ng kagalingan mula sa iyo. Thank you for your goodness, Lord. At patuloy pong nilalapit niya sa iyo ang kanyang pamilya. Gabayan mo po ang kanyang pamilya, lagi mo po silang ipoprotect at nihiling din po ni Jackie Lou ang financial provision para sa kanilang family. Thank you for your faithfulness, Lord. I-bless mo po ang faith ni Jackie Lou. In Jesus' name we pray. Lord, sama po tayong muling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panalangin po ni Ate Armin, salvation ng kanyang buong pamilya niya, ang kanyang mga kapatid, si Vidania, pamilya niya sa Baysa, sa pamilya ni Gripola, pamilya ng Cora, pamilya at sa lahat ng pamilya na nakakonect sa kanila, Panginoon. Opo, Panginoon, ay buong pamilya ni Ate Armin, kayo po ang mag-iingat, kayo po ang magbibigay ng kalakasan at sa lahat nilang mga pangailangan. Deliverance sila sa masamang bisyo at sa tanikala ng kaaway. Panginoon, kayo po ang maglalayo sa kanila sa anumang mga bisyo, sa kanyang buong pamilya, kanyang buong sambayan ng Panginoon. Pag-iingat sa kanyang nagtatrabaho ng kanyang mga anak, yung kanyang nag-aaral ng mga apo, Panginoon, araw-araw na kailangan sa pag-alis at pag-uwi. Opo, Panginoon, kayo po ang mag-iingat, kayo po ang maggagabay at patnubay sa kanila. Provision para sa kanilang everyday needs at monthly bills. Maging ang kanilang mga provision, yung kanilang mga gastusin, Panginoon, kayo po ang magkakalob nito at kayo ang magbibigay ng lahat ng pangailangan nila, Ate Armin. Maging yung stability ng kumpanya, wag ng kanyang anak at ng kanyang mga apo dito at maging sa abroad, Panginoon. Opo, Panginoon, kayo po ang magkakaloob ng magandang trabaho para sa kanyang mga anak at mga apo. Patuloy na maayos ng kalusugan ng
kagalingan, Panginoon, ni Ate Armin, at maging yung ang mga taong may mga karamdaman at nakakaranas ng stress, Panginoon, anxiety at depression. Lalo na yung mga taong nakararanas ng matindi dahil sa kalamidad na nagdaan. Opo, Panginoon, panalangin po kami sa lahat ng nagdaanan ng bagyo, Panginoon, yung mga nadidepress, na mga taong nakatira sa mga binagyong lugar, Lord God, iingatan niyo po, gagabayan at palalakasin ang kanilang loob at bibigyan ng pag-asa, Panginoon, ang mga nakaranas ng bagyo. Panginoon, maraming pong salamat at patuloy po kami tumatawag, tumudulog at nananalangin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen, amen, Lord God. Patuloy po namin tinataas sa inyo ang prayer ni Ate Armin Pontud, spiritual growth sa ng Shepherd's Flock, Alive in Faith, at Sunday School. Lord God, tinataas po namin ang spiritual growth ng Stephen's Flock, Shepherd's Flock, Lord God. Ito pang prayer ni Ate Armin, Lord God. At patuloy po namin tinataas ang panalangin ni Ergenel. Lord, thank you for everything, life, guidance, protection, health, and blessings. Thank you sa pagsama niyo sa amin, inyong mga anak, sa pagharap sa anumang mga problema sa buhay. Nakakabangon kami, Lord, dahil po sa inyo. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hindi po namin lahat ito makakaya kundi dahil sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa naranasan ng kapatid namin ito, Lord. Tinatas din po namin ang prayer ni Ate Juliet, Lord God. Lord Jesus, thank you sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. We love you, Lord. At ang prayer ni Abigail Caballero, thank you, Lord, for your protection and guidance to us na nagdaang uwan typhoon. May bago man o wala, panatilihin mo po ang aming pananampalataya sa iyo, Lord. Thank you, Lord. Mawawala po lahat, pero ang aming faith sa inyo, Lord God, ay hindi po. Ayan po ang prayer ni Abigail Caballero, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan, Lord God. Tinataas namin ito sa inyo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumalapit sa inyo, Panginoon. Lord, tinataas ko po dalangin po ni Siren, Panginoon. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po ako ng nananalangin sa aking tatay. Period. Kay Lord. No more pain. Noon, oras na ito, yakapin mo po ang pamilya po ni Tatay Elias, Panginoon. Ranas po ng bukutan, Panginoon. Maranasan nila, Panginoon, pag-ibig mo, ang pagkatapos sa kanilang ito, O God. Kayo po ay magbigay pangaliwan sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, idinudulog po ang kahilingan po ni Abigail Caballero, Panginoon. Tinataas ko din po sa inyo si Mary Ann at Ate Rose, ang kanilang mga dalangin, maging sa kanilang faith, Lord. Mangusap po sa kanila sa tanging pangalan ni Jesus. At Lord, patuloy kong tinataas sa iyo po si Mary Ann at Panginoon, patuloy po na maging malalim ang kanilang pananampalataya sa iyo at patuloy po pong mangusap, patuloy po pong magpapalala kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon. Lord, din tinataas ko rin po ang panalangin ni Evelinda Cruz Benitez, praying for my daughter Sarah Jeanine Ticono sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Kumilos ang Lord sa buhay niya ng aking panganay. Panginoon, tunay nga po, Lord, na kayo po ang Panginoon na nag-aayos, Lord, ng kung ano man po yung pinagdadaanan ni Jane Picones, Lord, unspeakable prayer po na hindi po mabanggit
Lord, kayo po ang nakakaalam, kayo po ang higit na nakakaalam, Panginoon, ng pinagdadaanan po ni Jane. Lord, tagpuin po siya, magpahayag pa sa kanya, Panginoon. Lord, gayon din, tinataas ko po ang panalangin po ni Pastor Glenn Cruz, Panginoon. Blessing and provision for men's retreat on November 20, 28 and 29. Yes, Lord, napakaganda, Panginoon, ng gawain ito para sa mga kalalakihan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, patuloy mo pong biyayaan, Panginoon, ang mga kalalakihan ito para maranasan nila, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang gaganap na retreat nila, Panginoon, sa 28 and 29. Lord, ikaw po ang magpo-provide ng kanilang lahat ng pangangailangan, Panginoon. At ang pag-iingat mo sa bawat isang kalalakihan na ito ay maranasan nila, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sama-samang manalangin. Panginoon, marami pong salamat at nakataas po namin si Abigail, Lord God. Dalangin po niya para sa lantaran ng bagyos ng Juan dito sa Bicol, naway makarecover po agad sila in Jesus' name. Opo, Panginoon, yung pong mga nasalanta ng bagyo sa Bicol, Panginoon, kayo po ang magbibigay ng maayos na kalalagayan ng mga taong nasalanta doon, Panginoon, at naway maraming tulong ang makarating sa kanila. Maging yung kahilingan po ni Aisha Guerra, Panginoon, thank you, Lord, for your mercy and grace. Thank you din po, Panginoon, sa pagpapagaling nyo sa anak niyang si Athena. Praying po sa patuloy na pagpapagaling po sa kanya, palakasin ang resistensya na makabalik na siya sa charge and po in Jesus name. Opo, Panginoon, kayo po ang magbibigay ng kagalingan upang ang batang to'y si Athena ay makabalik na sa simbahan at sa eskwelahan, Panginoon. Panalangin po ni Isosilis kagalingan sa trangkaso ng kanyang asawa na si Malu, naway pagaling po siya. Panginoon, yung po asawa ni Kuya Isosilis, Panginoon, kayo po ang magpapagaling. Ang mga gamot at doktor ay ginagamit nyo lang, pero sa inyo po nanggagaling ang kagalingan, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kagalingan ng asawa ni Isosilis. Maging si Rosie, Panginoon, yung kanyang kahilingan, Lord God. Hilingin po niya po na patuloy mo pong ingatan ang mga anak niya, proteksyonan sila saan man sila naroroon, ang kanyang buong pamilya. In Jesus' name, yes Lord God, sa pangalan niyo Jesus, kayo magpuprotekta, kayo mag-iingat sa mga anak ni Rosie, Panginoon, at ang kanyang buong sambayanan, ang kanilang good health, Panginoon, kayo po ang magkakalob nito. Salamat po, Ama. Maraming pong salamat. At ito po ibinabalik namin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, amen. Sabi po sa awit 130, 1-2, sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Noon, ito po ang prayer ni Christine Valle. Thank you, Lord, for your guidance and provision in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. At kay Ophel Cortez, Lord God, thank you. Thank you, Lord, sa pagmamahal mo sa aming mga anak mo. Love mo sa mga anak ko, apo at mga manugang ko po. Thank you, Lord, sa prayer na ito ni Ate Ophel Cortez Bautista, Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa lahat ng ating mga inilapit sa Kanya. We believe po nag-glorify ang Panginoon at siya po ang bahala sa lahat ng ating prayer items. Nag-glorify po natin si Lord sa ating thank items. Kung hindi po natin naipag-pray together tonight yung inyo pong prayer request or sama sa FB Live yung inyong thank item, ay ipapanalangin po ito ng ating intercessors. Dako po tayo ngayon sa ating announcements. Lahat po ng ating tithes, offerings, and pledges ay pwede po nating ipadala sa GCash under bills
Pwede din po sa BPI, dollar at peso accounts ng ating ng TMCCI. Tuwing linggo po, meron po tayong sama-samang gawain at 8 a.m. Ang ating pong theme pa rin for the year, the God of Hope and Restoration. After the worship service po, ay meron po tayong Sunday School. Kasabay po nito ang children's service. In person po ang The Messiah Kids. And every week po, sorry po, Men on Fire po, ang theme po ng Men on Fire Retreat ay Promise Keeper. Meron pong 800 peso fee. So ito po ay sinama na po natin sa panalangin kanina. Kung magbabayad po through GCash, nandito po ang number. At sana po ay lahat po ng kalalakihan ay dumalo sa gawain na ito. We also have our church annual meeting worship service on December 14th at 8 a.m. And meron na po tayong YouTube channel, praise the Lord. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay buksan po natin yung The Messiah Community Church page sa YouTube at mag-subscribe na po tayo. Yung pong mga services natin ay nandyan, pwede po nating ma-access. And of course, every week po, meron po tayong sama-samang panalangin, Power of Prayer, every 7 p.m. on Wednesdays. Ito po yung ating bank accounts for our tithes and offerings and our pledges. Pwede nyo din pong picturean para may copy na po kayo. Yan po. So, maraming salamat sa Panginoon sa ating gawain at hinihiling ko po si Pastor Ramiden to close us in prayer. God is good, ano? He is worthy to be praised. Salamat sa katugunan ng ating mga panalangin. So before po na ako ay manalangin, basahin ko po ang 1 John 2, verse 3. Ang sabi dito po, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. So let us pray po. Panginoon, salamat sa pagtawag mo sa aming lahat na kami ay mamuhay sa mas mataas na pamantayan ayon sa aming Panginoong Hesukristo. Malinaw po sa iyong salita na dapat kami ay sumunod sa iyong utos dahil ito po ay ikabubuti ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na iwanan ang kasinungalingan, ang galit, ang kasakiman at kapaitan. Turuan mo kami na magsalita ng katotohanan, magbigay ng bukas palad, magpalakas ng loob at magmahal ng tapat. Naway makita sa buhay naming lahat ang kabanalan at biyaya ng iyong Espiritu Santo. Maraming salamat rin na kami ay ihinahanda mo sa katugunan ng lahat ng aming panalangin, lahat ng aming requests ngayong gabi. Maraming salamat na dahil sa paghihintay namin, kami po ay inaayos mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay habang naghihintay sa katugunan ng aming mga requests. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa lahat ng mga praise items na naitaas ngayong gabi. At patuloy ka po na makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa bawat isa na nagkipanalangin. Maraming salamat sa bawat isa na nag-send ng kanilang mga prayer requests. Patatagin mo pa po kami at panatilihin mo po kami na malakas na manampalataya sa iyo. Thank you, Lord, for tonight.
And as we lay our head to rest, may you continue to commune with us even in our dreams. We are grateful, Lord, for your angels surrounding us. And thank you for the peace in our hearts. Patuloy mo po kami na samahan. This is our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. Praise God sa ating gawain. Before we close po, we'd like to say thank you po sa ating masipag na tech team working in the background, si Mai at si Ate Amore. Maging sa kay Ate Daisy, Ate Luz, at kay Vanessa sa kanilang pagtuwang sa atin in prayer. Thank you very much. See you all next week sa POP at 7 p.m. Praise God. Bye-bye po. God bless Thank you, po. Lord. Gawain. Yes po. With the